Marami ang naantig sa post ni Isko Moreno tungkol kay Doc Willie Ong. Matatandaang silang dalawa ang tandem noong eleksyon 2022 para sa presidential at vice president. Nagulat si Isko nang malaman niya ang totoong kalagayan ni Doc Willie. Kaya naman agad niya itong kinamusta at pinalakas ang loob na magpagaling ito. Noong nakaraang Biyernes nakausap ko po si Doc Willie Ong at ang kanyang may bahay na si Doc Liza Ong. Ipinaalam nila sa akin ang kalagayan ng kalusugan ng ating kaibigan at minamahal na doktor ng bayan. Lubos akong nalungkot noong nalaman ko ang kanyang sitwasyon and at the same time, hoping for his quick recovery. Sabi ko kay Doc Willie, maraming nagmamahal sa kanya at umaasa sa mga libreng gabay at payo niya sa kalusugan ng mga kababayan nating Pilipino. Tatagan niya lang ang kaniyang kalooban at may awa ang Diyos na malalagpasan din niya ang pagsubok na kinakaharap niya. Mga kababayan, ipanalangin po natin ang pagganda ng kalusugan at mabilis na paggaling ni Doc Willie Ong. Readmitted ako. I was vomiting, delirious, high fever. They checked my WBC. Sabi niya, paano ka nabuhay? Your WBC is 0. My BP was low, 85/60. Dehydrated, sepsis, vasodilation of the artery from possibly E. coli. Ow! Sakit niya. Sakit niya. Sakit ng bukol. I will allow it. Use Doc Willie Ong case study. Ganito yan. My diagnosis is sarcoma. One of the most hardest cancer to treat. It is 16 centimeter by 12 centimeter by 13 centimeter hidden inside my abdomen. The cancer situated itself in a very tricky and devious manner. It started from the T10, T11 spine. It grew to 16 centimeters. This sarcoma, it is so destructive. It blocked half of my esophagus. See, it is hard to swallow. Ayaw pumasok. Bukod sa, hindi ko tinatawag na salbahe ang cancer. Binilak niya yung esophagus ko. Tapos ang ginawa ng sarcoma, inipit niya yung aking right atrium. It also blocked my right atrium, almost compressing my heart. Look at my vein.